Hello mga kadonatics, nag-viral na naman uli ang anak ng DOJ mga kadonatics na si Boying Rimulya. Noong 2022 kasi mga kadonatics, nakulihan yan ng high-grade marijuana. Ngayon, after 3 months lang, naabsulto agad kasi wala daw ebidensya, kulang. Ano pa pala yun? Ngayon, nag-viral na naman ang isang video. Kasi nga, nanatili sa pwesto yung mga Rimulyas. Can you imagine? Dininad yung resignation letter nila mga kadonatics. Nako, ito talagang singagba. Pag may issue ka, dapat mananatili ka sa posisyon. Agoy! Can you imagine Department of Justice? Tapos yung anak mo may issue. Pero mainstream media, tiklop. Pati itong si Boying Rimulya. Bakit kaya? Well, mga kadonatics, panoorin na lang natin yung video. Alam niyo po ba mga kababayan na ang anak po mismo ng DOJ Secretary Boying Rimulya ay nahuli dahil sa high-grade marijuana? Pero teka lang, bakit parang magic? Biglang naabswelto. Oktubre 2022, nasakote sa Las Piñas si Juanito Jose Rimulya matapos tanggapin ang parcel na may laman na halos 900 gramo ng kush, isang uri ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 1,300,000 piso, arestado sa tulong ng PIDEA at Airport Task Force. Pero pagdating po ng Enero 2023, alam niyo po ba na 3 buwan lang na absuelto na agad ang anak niya? Mapasana all ka na lang talaga? Ayon sa korte, kulang daw po kuno sa ebidensya. Patay! Paano nagiging kulang sa ebidensya? Grabe talaga, no? Ang parcel na may laman na kush mga kadonatics or cannabis, tinanggap mo, paano nagiging kulang sa ebidensya? Ikaw yung tumanggap ng parcel na may laman ng marijuana at kulang pa talaga sa ebidensya. Anong merong system tayo mga kadonatics? Well, isa lang ang sagot dyan. Department of Justice yung tatay. Kaya ganon. Kung ordinaryong tao ka sa tingin mo tatanggapin yung no strong evidence, no way! Makukulong ka habang buhay or maybe. Ha? This is so injustice para sa mga ordinary na mga citizen. May maraming ang nakulong ngayon sa atin, nakulang yung ebidensya, nagsasuffer. Habang ito, klarong-klaro talaga, tumanggap ng parcel na may ganong klaseng laman, tapos kulang pa sa ebidensya. Paano man nasabi? Ay nako, naalala ko na naman si paano mo nasabi. At wala daw siyang alam sa laman ng package. Walang alam ha? Maniniwala ba kayo na walang alam tong bungok na to? Ang tanong ng marami, kung ordinaryong tao kaya ang nahulihan, ganyan din po ba kaya kabilis at kagaan ang proseso? Edi wow. At Totoo yan mga kadonatics. Pag tatanggap ka ng parcel o anything na may laman na ganyan, kahit gaano kakunti yan, makulong at makulong ka talaga. Pero ito, grabe. 3 buwan lang, absolto na. Salute sa tatay niya. Grabe, hero talaga. take note ha mga kababayan, may pending pa palang kaso sa illegal importation sa Pasay Prosecutor's Oh, illegal importation. Nako. Office itong anak ni Sir Boying. Alam na Des, napapansin niyo rin ba ang mga media sa atin? Di po ba tahimik lang sila? Wala man lang follow-up? Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagoong Pilipinas. Bagoong talaga. Ang trajectory ng Pilipinas ngayon, hindi pataas, pababa. While other nations, mga kadonatics, moving forward, we are moving backward. That is the reality of the Philippines. Magnanakaw, criminal, injustices all over the Philippines. Name it mga kadonatics, andyan na lahat. Na-expose yan lahat nung umupo si Tatay Digong. Dahil sa tagal na nila sa pwesto, strongly rooted na doon mga kadonatics, dumami at dumami talaga sila. Nung umupo si Tatay Digong, naisiwalat yan lahat. Kaya nga nagiging kontra siya sa halos lahat ng mga politiko. Dahil mga protector din yan sila. What do you think mga kadonatics? Nag-viral to ngayon, few days ago, dahil itong mga Rimulyas, as I told you a while ago, dinecline yung resignation letter nila. Yung courtesy resignation ni Bongbong Marcos, that was all prank, pangbubudo lang para sabihin na may ginawa siya. Pero the truth is, na-reshuffle lang at wala talagang tinanggal. Bakit ka magsasabi ng ganon? Naalarma siya dahil sa outcome ng eleksyon. Ayun, nagka-idea, tripping talaga, no? Nagka-idea mga kadonatics na, I have to call for, courtesy resignation. Para lang, masabi ng mga tao na,
the president is doing something. Nakakabungik talaga, no? Grabe. Magbasa nga tayo ng comment dito. Remulla is ashamed to our justice system. Tama. I can't imagine that the Secretary of Department of Justice has lots of issues. Death penalty, balik, Department of Judas. DOJ nga. Shame on you, Remulla. Only in the Philippines. Oh, wow, magic. That's how money works in justice. Wala talaga, puros negative. You know how money works. Money works. Only in the Philippines, culture of impunity, hallmark of corrupt justice system. I was trying to scan all over in the internet, mga kadunati, sa statement ni Boying Remulla about his son. Pero wala akong nakita. Maybe they hid it or deleted it already. I don't know kung mayroon ba talaga. Pero I noticed talagang tikob ang bibig. Even the mainstream medias. Nako naman. Ito yung interview ni Eden Santos ng Net25 sa isang, I don't know, spokesperson. I don't know where is palengkera ng palasyo ngayon. Pero iba yung tumayo ngayon sa press conference nila. Nako, baka tinanggal. I don't know. So ito. Kasi si General Tuare po ay na-appoint na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullas, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron na rin pong yung resulta? I do not like your qualification of the arrest. Ang narinig niya lang yung illegal. Pero yung ibang tanong, wala na. Matanda na. Affected yung hearing mga kadunati. Ewan ko ba bakit siya yung tumayo dyan. As illegal, no? That is an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that Hindi niya masagot-sagot yung tanong. Ang mismong tanong. Eden Santos has to ask the question once again. Assessment po yung sa performance nila ng Pangulo, kailan po natin na inaasahang babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi. sino sila? Si Secretary Boying Remulla, Ay. Secretary Declined yung resignation niyan. Sino pa? si Secretary John Vic Remulla. Declined din. How about the Secretary Anyo? I do not know yet because Pambubudol that lang is a talaga personal signal. thing for the Grabe. president, you know. So, Shall we say mga kadunatics, hindi pang bubudol yung sinabi ni BBM na courtesy resignation. And what the is for mga kadunatics kung hindi pang bubudol. Comment down. Kasi dineclare naman yung mga letters ni at ni-reshuffle yung. So, para saan yun? Ha? Comment down below. Thank you so much mga kadunatics and don't forget to subscribe. God bless you. Take care of yourself. Bye-bye.